makakaugnayan na natin si Sunny Boy Pacursa. At last, inaccept na niya yung inaccept na niya yung ating request para makaugnayan ho natin at makumusta. Bakit? Bakit ko minamahalaga itong grupo na ito, mga kaabante? Una, sapagkat sila lang ho yung nakikita nating seryoso doon po sa tinatawag nating eka nga ay paglaban dito po sa nagbabagong panahon, yung tinatawag nating climate change. Malaki ho ang epekto nito sa kanilang lalawigan dyan po sa bahagi ng Cagayan, lalo na ho sa bayan ng Lasam. Napaka-importante po nito para sa akin sapagkat ako personally, yung mga ganitong sitwasyon hindi ko pinalalagpas. Gusto kong malaman ano ba ang inyong ginagawa, paano ba ninyo ito isinagawa, how did you start? Dahil yung iba, ang lagi nilang problema, di kami maka-start, wala kaming pera. Kailangan ba lagi talaga meron kang pera to start a project that may assist or may help itong ating inang kalikasan na umiiyak na at nagmamakaawa na ho sa atin para tulungan naman natin na muling manumbalik ang kanyang sigla. Nasa linya na ng ating komunikasyon si Mr. Sunny Boy Pacursa, ang Information Officer ng Kaakibat Civicom dyan po sa lalawigan ng Cagayan. Yan, dyan po sa Cagayan Valley. Magandang umaga, Sunny Boy, sir. Yes, Sir Ronald. This is Sunny Boy. At magandang umaga rin po sa inyo. Kasama po ng mga makikinig na mga kababayan nating makakalikasan dyan. Ako ho'y na-amazed sapagkat bukod sa Sinundungan Valley Agriculture Cooperative, meron palang Kaakibat Civicom dyan po sa Cagayan na isinusulong din yung pag-mitigate dito ho sa climate change. At hindi lamang yun, pati yung balanse ng ating biodiversity. Hindi ba ga? So, ano ho ba? Ipakilala nyo nga sa amin at paano kayo nagsimula? And paano ninyo sinimula ng inyong mga aktibidad? Kinailangan nyo ba talaga kaagad ng malaking pera o ng pondo? Is this a prerequisite for a group or organization like you to start a project? Yung mga ganyang bagay. Please, enlighten us, Sunny Boy. Yes, sir. Tama ka nga po doon. Dahil sa mga nakikita namin mga environmental issues dito sa bayan namin, ay nagkaroon po ng Environmental and Conservation Arm itong grupo namin Kaakibat Civicom International, which is naging Kaakibat Biodiversity Watch siya na merong purpose na pangalagaan ng ating kalikasan through tree planting at protection and conservation of habitats and wildlife dito sa ating bayan. So yun nga, Sir Ronald, no? So, marami nga ang nahihirapan sa pag-start ng ganitong mga programa dahil nga sa kakulangan ng pondo. So itong Kaakibat Biodiversity Watch ay nagsimula lamang sa mga key members ng Kaakibat Civicom. Dahil nga sa kanilang mga volunteerism at syempre sa mga sariling donasyon at efforts, ay nagawa naming magkaroon ng mga simple tree plantings lamang nung una. Hanggang sa nag-extend po kami sa mga iba't ibang bayan na rin ng Cagayan. So dati dito lang sa mga barangay natin. And isa pang factor dyan, sir, na nag-udyok sa amin na magkaroon din itong Biodiversity Watch natin ay dahil na-overlook itong mga forest ng Lasam. So tayo, What do you mean ang ating overlook? munisipalidad, yes, itong munisipalidad kasi ng Lasam, sir, is nasa boundary siya ng Apayao. Okay. Which is, alam natin na itong Apayao is a declared by the UNESCO. So matindi po yan na dapat pangalagaan yung forest niyan. So itong mga key members na ito, hindi naging hadlang sa amin na hindi namin magawa yung mga aming mga advokasya sa kalikasan dahil lang sa wala kaming pondo. So ayun, ang gusto lang po namin ngayon ay magkaroon ng awareness ang mga tao at through this awareness, mayroong tumutulong sa amin na mga iba't ibang entities. We need some much more from the government and of course from the private individuals. And the DNR, kumusta? So, how was the response of the local government unit, particularly dyan sa bayan po ng Lasam? Dahil kung sinasabi mo nga, nasa boundary kayo ng Apayao, which is a protected areas,
di ba ga, ay dapat ay talagang sa inyo din ay Tama, sir. mabantayan dahil baka sa inyo magumpisa ang problema, masisira yung apayaw. Di ba ga? Tama, sir. Magkakaroon ng ano yan, yung paglaganap. Magkakaroon ng chain reaction, di ba ga? So, Yes, in sir. that case, pagka nangyari yun, sayang yung inumpisahan ninyo. Di ba ga? Yes, sir. Mm-mm. Yun nga, sir. Going back, Mm-mm. as I have said, we need more of the government in terms of these advocacies. But right now, we are requesting through our mayor and Menro yung mga kagamitin naming for tree plantings. And of course, yung mga implements po sa mga pag-rescue namin ng mga wild animals. Mm-mm. And we are tapping also the Senro to have our volunteers get seminars, Sendro especially from where? Senro Apari, sir. Sa Mismo, Apari. doon pa kami nagdudulog. Yes, sir. City na ba ang Apari? No, sir. Kulang pa po sa population and land area kung tutusin, sir. But then, in the entire Cagayan, that is the most industrialized municipality in the province of Cagayan. Mm-mm. Aba, tingnan mo nga naman, ano ha? So talaga pala maunlad na yung Apari, kaya pala pinag-aagawan. Bukod sa black sand, sir, talagang pinag-aagawan yan. Oo, kaya pala, oo. So, meron kayong rescue ng mga hayop. So, kumusta? Anong sitwasyon na nito? Marami na ba kayong mga na-rescue? Yes, sir. Natutuwa kami, sir, na tayo ay unti-unti nang napapansin itong Biodiversity Watch natin. Mm-mm. Nagkakaroon na ng awareness ang mga tao. So dahil nakikita daw nila ang ating mga advocacies sa social medias and sa mga tarpaulins po natin, ay itong mga tao minsan pag nakakita na sila ng mga illegal wildlife hunting or yung may mga napapadpad na mga wild animals na endangered sa kanilang mga tahanan, ganyan, ay nire-report na nila sa atin. Sinusurrender na nila sa atin. Initially, hindi pa namin kayang mag-handle ng mga ganitong kaso, sir. So, dahil kaunti pa lang kami. But right now, meron na po kami mga members na meron ding alam sa animals, mga animal technicians, ganon. So, pag may mga nare-rescue kaming mga ganyan, ina-assess namin kung injured ba sila. So, tapos ginagamot namin. So, may mga veterinaryo yung mga pa rin kasama. Not really, sir, na veterinaryo kasi mahirap magkaroon ng vet dito sa Lasam. So, animal technician po na marunong sa gamot, sir. Sa hayop, And yes, sir. Well, sa ngayon ba, may ilan na ang populasyon ng inyong mga na-rescue? Yung mga na-rescue ba ninyo, binabalik niyo uli doon sa kanilang tahanan or you're keeping them for a while? No, sir. Ang aming standard, sir, is if the animal is not injured, so papakawalan din po kagad. Kesa naman po ibang taong makakuha, baka gawin pang pet or laruan. At kung may injury po yan, so we are caging them. So we are observing these animals. Ginagamot po namin hanggang sa makaya na nitong lumipad. Ayan. Marami na. Meron ba kayong record? Nakailan na kayo ng mga na-rescue ng mga wild animals? Yes, sir. Since po nagsimula tayo, ay nasa 50 na po siguro yan. 50 Wild animals. heads. At iba't Iba-iba. ibang species po yan. From birds, reptiles, and mammals. So may mga baboy damo. Wala na. Baboy damo, sir, wala pa. So ang pinaka-latest po na nakita natin, which is very talagang nakakapanghinayang, is isang namatay na Philippine brown deer, which is endemic Uy, only to the sayang. Philippines. Oo. Sayang ano. So sabi nila na mangilan-ngilan na lang daw yan sa Cordillera. Mga kaibigan, yung Philippine brown deer, kung naaalala ninyo, matagal-tagal na ano ha, si The King, si FPJ, meron hong commercial na sa beer, serbesa, nasa ilog. Yun hong usa na lumapit sa kanya, yun ho yung Philippine brown deer. Dito lang ho sa Pilipinas meron yan. Wow, so naalala mga mo ba? panahong yun, sir, marami pang ganyan, no? Oo, naalala mo yung mga 1980s. 80s nga ba, Kuya Ogie? Sabay tanong. Sir, buti nga hindi inulam ni FTJ yan. Dito lang talaga yan, sir. Hindi, Talagang yan nga ang problema. Baka kung meron kayong na-rescue na baboy damo dyan, baka hindi na makabalik sa pinanggalingan yun. So, itong inyong ginagawa, huling tanong na lang, ano ha? Itong inyong ginagawang tree planting, yung pangangalaga ninyo sa mga kagubatan,
Yes, Kumusta sir. naman? May record ba kayo? Nakailang puno na ba kayo ng mga naitanim? Meron bang mga mortality? Ilan ang nagtagumpay at ilan ang medyo hinahabol pa at naghihingalo na? May mga ganun ba? Yes, sir. Mm-mm. Meron, sir. May mga record po tayo dyan. So, dito lang mismo sa bayan namin ng Lasam, sir, we initially planted 5,000 seedlings galing Wow. po ng DENR Tugigaraw sa main po. Mm-mm. So, ang target po ng aming grupo na Kaakibat Biodiversity is to have survival rate of at least 50%, sir. Mm-mm. So, let's say nakapagtanim kami ng 5,000, ang ina-expect po namin doon is 2,500, at least 2,000 or 2 ang matitira. So, ang ginagawa namin, every 3 to 6 months binabalikan po namin para po linisin. Tinitignan po natin yung kanilang condition. Minsan kasi is nababalot na ito ng mga vines and other Kaya invading nasusupress yung species. paglaki. Oo. Tama, sir. Nasusupress yung So, paglaki. Di ba pinuprone yun yung dapat dyan? standard Wala namin, ba sir. kayong ano? Kaya lang talagang kailangan talaga ang tulong ng LGU dyan eh. Para yung ating mga puno nababantayan, di ba, ng Menro. At Yes, sir. inaalagaan, Ganun nga po pinuprone, di ba? Kasi kailangan yan eh. But anyway, ganun po sana, sir. Pero right now, parang kulang po yata sa manpower at Kulang sa kami ay budget. umaasa naman ngayon sa mga sanggunyang kabataan. Minsan tinatap namin sila, yung mga barangay tanods ng barangay kung saan kami nagtanim. And most of the time naman po kasi itong mga members namin ang gumagawa. ayun. Okay. So Well, malaking part po talaga ng success ng isang grupo is the willingness of each member para gawin Totoo. po yung kanilang adhikain. tama po yun. Tama po yun. Naniniwala ako dyan kasi kung hindi ka willing, hindi ka aakyat sa bundok eh. Di ba? Ba't Yes, sir. magpapakaputi ka ron? Kahit din sa ating gobyerno, kahit gaano ka kagaling, sir, kung walang willing na, wala kang political will, ganyan talaga, walang mangyayari, sir. Correct. Alright. Sunny Boy, ilang mga mensahe para sa ating mga kababayan bago tayo magpaalam? Yes, sir. Sa mga tagapakinig natin, lalong-lalo na po sa mga makakalikasang gaya natin, ipagpatuloy po natin ang ating nasimulang mga adhikain sa pagpapalakas ng ating pagpapasigla sa ating environment at mga kalikasan. So wag po tayong mawawalan ng pag-asa dahil sabi ko nga, we need more of the government but we need more of you to work for our common good sa ating environment. So sa mga nakikinig naman po na hindi namin kagrupo, it does not necessarily na mag-member ka sa amin para maging matawag ka ring makakalikasan. So any one of us can be an environmentalist. Tama. So, At their own way. ito ay, Their own little way. Oh. Ipalaganap lamang po natin ang ating mga adhikain at nakakatulong na po tayo upang proteksyonan po ang ating mundo. Tama. Hindi Yun lang lamang po at Pilipinas. magandang umaga. Mundo. Yeah, tama yun. Ay, Maraming yes sir, salamat, tama oh. ka. Tulad nga sinabi mo kanina, sir, it's a chain reaction. Tama. Magsimula ka sa pinakamaliit na bahagi ng mundo at Lalaki. parang virus yan na magva-viral. Tama. Nakakalat. Alright. Maraming salamat, Sunny Boy Pacursa, Yes, sir. At mabuhay kayo dyan sa Lasam, Cagayan. Dyan po sa Cagayan Valley. Mga isang araw, sana makarating Yes ako sir, dyan. thank you. Kahit na mga 3 Ay, minuto okay lang. na sir. We can be happy to be with you. Salamat. Maraming salamat din, Sir Ronald. Thank you.